Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, mag-level na dyan with evidence. Naku po, ano ba naman ito? Ano naman ang kailang gustong iparating sa issue na ito na kung saan daw sabi nila aaristuhin na daw si VP Sara kasama ang kanyang tatay Digong dahil sa ICC. Nagpakalat na naman ng mga fake news ang mga supporters sa kabilang parlor at talagang every now and then ay kailang panindigan na ang ICC is coming to town at aaprobahin daw ito ni Bongbong Marcos at isasama si VP Sara sa kulungan kasama ang kanyang ama. Naku, grabe naman sila mga kabibig. Wala talaga silang maisip na iba ba na hanggang ngayon si VP Sara talaga ang kailang tinitira, 'di ba? So, 'di ba, meron akong nakita na video ba kung saan sabi ng ilang mga tao, ito daw pagbawas sa security ni VP Sara, issue lang daw ito para matabunan ang kanyang ginawa sa ano daw yung pag-alis niya sa panahon ng bagyo. Oh, grabe talaga. Sinusubukan daw lalong ililihis ni VP Sara Duterte ang issue mula sa pag-alis niya sa bansa noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Yan ang tingin na isang kongresista na magreklamo si VP Duterte sa pagbawas ng kanyang social security details. So anong relasyon, anong connect sa habagat or bagyo sa yung pagtanggal ng security ni VP Sara? O eto mga kabibiga, ipapanoorin natin ang video ito na talagang pinag-uusapan nila maraming mga kongresista na talagang sinusubukan lang daw ilihis ni Vice President Sara Duterte ang issue mula sa pag-alis niya sa bansa noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Yan ang tingin ng isang kongresista nang magreklamo si VP Sara sa pagpapawas ng kanyang security detail. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla matapos silang manawagan sa mga gustong mag-volunteer na maging bodyguard ng bise at kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. May isang hiling lang daw ang bise sa kanyang mga taga-suporta. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na anak, mapapersonal man o sa internet. Kasunod nito ay giniit ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang security detail ng bise. Si VP si Amy Marcos nagsalita na tungkol sa security ni VP Sara at true BFF, sabi ng ilang netizen. Kung hindi pa siya na-call out ng mga netizen, hindi siya magsasalita. Hindi nga siya nagsalita tungkol sa polvoron video ni BBM, 'di ba? Kung hindi i-call out ng mga netizen until now. Kaya nga sabi ni Sasurgando Sasot, Senator Amy Marcos, kailangan ka na magsalita tungkol sa polvoron video. Pero at least dito ba nagsalita siya sa security person ni VP Sara. VP Sara raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara kaya posible raw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil tungkol dito pero dati na niyang sinabi nga ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang persang rumoronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail. Itinanggi rin nilang minamanmana ng mga pulis ang bahay ni VP Sara. Dinay ng PNP na hindi minamanmanan ang bahay ni VP Sara. So, nagmukhang sinungaling dito si VP Sara. So, bale, yung mga statement ni VP Sara na may PNP casing ay puro kasinungalingan. So, dininay nila. Sabi dito sa report, PNP, itinatanging politika ang dahilan ng pagbabawas sa security detail ni VP Sara at yung pagmamanman sa bahay ni VP Sara. So, deny nila. Nag-deny ang PNP. Ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at please spare the PNP organization po from this political
issues and noise. Ganyan din ang tingin ng isang kongresista. Baka raw may Fair ba? Bakit? Anong ginawa yung kay VP Sara? So after kayong nagsinungaling, sabihin nyo, spare our PNP, kayo pala yung takot kay VP Sara. Dapat panindigan nyo ang inyong sinabi. Sabi ni VP Sara, mga sinungaling kayo. Ngayong sinabi ni VP Sara ang buong kwento, sabihin nyo namang nag-deny kayo. Spare us ang PNP. Kay pata. pinagtatakpan lang si VP Sara kaya gumagawa ng issue. Baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po yung nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Ano naman ginawa ni VP Sara sa panahon ng bagyo? Kahit umalis siya, ang Office of the Vice President ay talagang unang nagruspinde. Sila yun ang unang nagbigay ng ayuda. Ito, grabe ha. Bulag ka ba? Hindi mo nakikita sa news na si BBM nagmi-meeting pa lang, si VP Sara nakahanda na mamigay ng ayuda. Ginawa niya itong scapegoat itong mga nangyayari ngayon. Ako, nasaan kukutin ito? Ayon naman sa tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, mas marami pa rin ang bantay ngayon ni VP Sara. Kahit daw kasi tinanggal pa ang 75 pulis niya, higit 300 pa rin ang bantay ni VP Sara na 3 beses na mas marami kumpara noon kay Robredo. Ano naman po ang trabaho ni Robredo noon? Naging chairman ba siya? Vice chairman ng NTF-ELCAC? Naging DepEd secretary ba si Robredo? Ano bang ginawa ni Robredo nung naging vice president siya? Meron ba siyang magandang achievement? Mataas ba ang kanyang trust ratings? Grabe. Sino ang kontra ni VP Sara? Mga CCP-NPA. Kaya ba yan ni Robredo? Tingnan mo ang diferensya. Oo nga, don't tell me bigyan natin ng maraming security si Robredo tapos walang ginawa. Naku po, isip-isip. It's less of an actual security issue. It's more of projection issue, di ba? Importance issue. Importante ko kaya meron akong ganyang kalaming security. Hindi naman dapat nasusukat 'yon sa dami ng mga bodyguard niya. Diba? Nasusukat 'yon doon sa aktual na trabahong kanyang ginagawa. Kung ano nga ang trabaho ni VP Sara, hindi mo alam kung anong trabaho ni VP Sara. Yun ang problema sa inyo. Hindi nyo alam ang trabaho ni VP Sara. Banat lang kayo ng banat kay VP Sara without knowing kung ano ang kanyang trabaho. Naku po, mahirap mo pong bumanat pag wala po mga dokumento at hindi nyo po alam ang trabaho ng isang Vice President, DepEd Secretary, Vice Chairman ng NTF-ELCAC, kalaban ang mga NPA. Naku, buti na lang nag-resign si VP Sara ay. Nagbabalita mula sa frontline. So yun mga kabibig, at meron pa akong i-share sa inyo mga kabibig. Ito mga kabibig ha, nabasa ko lang ito at gusto kong i-share sa inyo tungkol sa NAIA. Nag-deny ang NAIA sa CCTV photo na inilabas nila. Sa front page to ha, the Manila International Airport Authority, MIA pala, refused to be involved in the circulating photo and video of departure of Vice President Sara Duterte and her family. Bakit po kayo takot na for example, ipapatawag kayo sa or magkaroon ng investigation, bakit po kayo takot na ayaw nyo pong mag-comment? According to MIA General Manager Jose Eric Ines, they are not involved in the issue of politics and they are aware that there is an existing data privacy. Aware nga kayo, pero bakit lumabas? Ayaw nyo ma-involve sa politics, pero bakit nyo pinalabas? Sino ang naglabas? Yun sana ang sasabihin nyo dito na under observation or meron kayong ipa-imbestiga para malaman ang katotohanan. Kasi ang mga taong supporters ni VP Sara nangangailangan ng totoong istorya galing sa inyo. Pero anong sinabi nyo dito? They are not involved. Hindi kayo involved sa politics. Ayaw nyo na makisali sa gulo. Sinali nyo ang sarili nyo. You are inviting yourself to join this political story. At tapos, aware kayo sa existing data privacy. Kung aware kayo, bakit may lumabas? The MIA chief statement followed the release of VP Sara's open letter in which she mentioned the malicious leaked video in NAIA where her minor children and husband were captured. Kung hindi pa post or si VP Sara ng open letter, hindi kayo magre-react. Hayaan nyo na lang. Diba? Nakakatawa kayo. Dapat sana yung pag-leak ng video ay agad-agad nag-react kayo, nagpalabas kayo ng official statement. Pero hindi. Hinintay nyo si VP Sara na i-mention kayo na yung leaked video or photo ay talagang threat
sa kanyang buhay. O, naghintay kaya, no? You also said it was surprising because he knew only airport insiders had access inside the airport. So, alam mo pala, mga airport insiders pala ang may access. So, imbestigahan nyo. Baka pagdating ni VP Sara, nako po, ako pa sa inyo mo. Huwag nyo nang hintayin dumating si VP Sara. Ako pa sa inyo, mag-imbestiga na kayo. Kasi pahirap naman po kung mag-imbestiga kayo, huling-huli na ang lahat. Nako, mahirap. So yun mga kabibiga, yun ang ating latest libak-libak for today. Daming mga kaik-ika nila laban kay VP Sara. Lalo na ito, yung nag-deny sa CCTV photo na hindi ayaw nilang makisali sa gulo, na talagang alam nila ang Data Privacy Act, kung alam nyo bakit nilabas, kung alam nyo talaga na mumuro kayo, bakit nyo ginawa yan. At kung hindi pa nagsalita si VP Sara, hindi kayo magpo-post, hindi kayo magsasabi kung ano ang nangyari. Diba? Tapos wala malang investigasyon na nangyari sa PNP, sa naabalos ni Gibo tungkol dito. Parang dead man na nila si VP Sara, no? Parang wala ka na, tapos na kaming gamit sa inyo. Mga ganun storya mga kabibig ba? So kaawa si VP Sara, no? Mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Sana naman lang kabibig ay mabigyan ng hustisya ang nangyari kay VP Sara. Kasi yung iba parang sabi nila wala talagang hustisya sa Pilipinas. Tapos na kasi ang BBM na gamitin si VP Sara kaya wala na siyang pakialam. O may official statement ba si BBM tungkol sa nangyari kay VP Sara? Wala. Deadma lang siya. Diba? So, ganun mga kami. So, buti na lang talaga na tauhan na si VP Sara. Sana si VP Sara matauhan na rin. Oy, yung mga taong nakapaligid sa niya, yung mga naging friendship niya, baka siya traidorin yan, mga kabibig. Diba? Ang hirap traidorin VP Sara. Na-traidor ka na. Gumising ka na, day. Oy, enough na yung ano mo, day. Enough na yung pagiging martyr mo sa pagiging kaibigan. Diba? Sa mga surrounding people around you. So yun na mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. See you later sa ating live. Marami tayong pag-uusapan. Bye everyone. See you next time.